May mga taong dumadaan lang sa buhay mo. Parang jeep na sakto ang preno, sakto lang ang oras. Pero minsan may isang sasakay na hindi mo na kayang pababain. Hindi ko inakalang may babago pa sa mga gabi ko. Pare-pareho lang naman ang eksena. Pagod, tahimik, at nagmamadaling makauwi. Hanggang sa sumakay siya. Si Noah. Sa likod siya umupo, sa tabi ko. Hindi kami nagkatinginan agad, pero ramdam ko. May presensyang mabigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagkilala. Parang may parte ng sarili ko na matagal nang naghihintay at biglang bumuntot sa kanya. "Gabi na," sabi niya. Sabay ngiti na parang sanay sa pag-iwas sa lungkot. At ang sagot ko, Oo. Pero parang mas mahaba pa pag wala kang kausap." Tumawa siya at doon nagsimula ang mga gabi naming pareho. Parehong ruta, parehong oras, parehong tanong sa isip. Hanggang kailan lang ba ito? Hindi ko pa alam noon na ang simpleng biyahe ay magiging simula ng pinakamahabang paglalakbay ng puso ko. Hindi ko namalayan kung kailan naging inaabangan ng huling biyahe. Dati gusto ko lang makauwi. Ngayon, gusto kong makasabay siya, si Noah. Kapag hindi siya sumasakay agad, may kurot sa dibdib ko. Kapag sumakay siya sa harap at hindi ako katabi, naiirita ako sa sarili ko. Ano ba to, Ellie? Jeep lang to. Tao lang yun. Pero isang gabi, umupo siya ulit sa tabi ko. "Akala ko, hindi ka nasasakay," sabi ko. At ang sagot niya, "Akala ko rin. Pero parang may humihila pabalik eh." Nagkatinginan kami, sandali lang pero sapat para maramdaman kong may linya nang nabubura. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa mga boss na akala mo laging tama, sa mga pangarap na iniurong muna dahil kailangang mabuhay. "Tara, kape minsan." Bigla niyang aya. Hindi ko agad sinagot. Hindi dahil ayoko, kundi dahil natatakot akong gusto ko. Kaya sabi ko, "Kapag hindi umulan." At ang sagot niya, habang nakangiti, "Okay, deal." Bumaba kami sa parehong kanto, magkatabi, pero may pagitan pa ring hindi matawid. Bago kami maghiwalay, napansin ko ang isang lalaking sumalubong sa kanya. May hawak sa balikat niya, masyadong pamilyar. "Kaibigan mo?" Tanong ko, kunwari walang bigat. Oo," sagot niya. At saglit na katahimikan. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ko unang naramdaman yung selos kahit wala pa akong karapatan. Habang naglalakad ako pauwi, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Paano kung hindi lang pala ako ang pasahero sa buhay niya? At mas masakit pa, handa ba akong maging isa lang sa mga dumaan? May mga gabi talagang ayaw kong pauwiin ng tadhana. Parang sinasabi niyang, "Sandali lang. May dapat kayong pag-usapan." Umuulan ng gabing yun, malakas. Walang masyadong pasahero. Magkatabi kami ni Noah sa likod. Hindi kami nag-uusap agad. Pakiramdam ko, anumang sabihin ko, may aaminin.
Natuloy yung kape. Sabi niya bigla. Ng ex mo? Tanong ko. At bago ko napigilan yung sarili ko, napatingin siya sa akin. Hindi galit, hindi nagulat. Parang matagal na niyang alam na itatanong ko yun. Hindi na, sagot niya. Matagal na rin kaming tapos pero may mga bagay na hindi agad nawawala. At eto tumango ako. Gaya nung nararamdaman ko ngayon, gusto kong sabihin pero nanahimik ako. Bumagal ang takbo ng jeep. Tumigil pa sa isang kanto na hindi naman loading zone. Para bang binibigyan kami ng oras. At bigla niyang tinawag ang pangalan ko. Ellie, may tanong ako sa. Pwede bang maging totoo? At tumarap ako sa kanya. At ang sabi pa niya, kung sakaling may taong dumarating sa buhay mo na hindi mo inaasahan, pero parang siya na yung dahilan kung bakit sumasakay ka gabi-gabi, iiwas ka ba? Gusto kong tumawa, gusto kong umamin, gusto kong sabihin ako yun, pero natatakot ako. At ang sagot ko, depende, baka pareho kaming may tinatakbuhan eh. At ngumiti siya ng malungkot. Pareho pala tayo, wika niya. Pagbaba namin, sabay kaming naglakad sa ilalim ng payong. Magkabalikat, magkalapit pero walang humahawak. Bago kami maghiwalay, hinawakan niya ang braso ko. At ang sabi niya, salamat sa pakikinig ha, at sa hindi pag-iwas. At habang papalayo siya, doon ko na-realize, hindi ko na kayang manatiling tahimik. Dahil kung hindi ako aamin, baka sa susunod na biyahe, bumaba na siya ng tuluyan. Hindi na kami nagkasabay kinabukasan. Isang gabi, 2, 3. Bawat huling biyahe, pareho yung tanong ko sa sarili ko. Huli na ba ang lahat? Sa ika-4 na gabi, nakita ko siya. Nakatayo, nag-aabang. May hawak na maliit na bag na parang may balak umalis. Hindi ka na sumasakay? Tanong ko na halos hinihingal. Napangiti siya pero may lungkot. Last na to. May lilipatan ako eh. Trabaho. Malayo. Sagot naman niya. Parang may humila pababa sa dibdib ko. Last, ganun lang. At sumakay kami ng tahimik na mas tahimik kaysa dati. Yung katahimikang may tinatago. At hindi ko na kinaya. At bigla akong sabi nang nanginginig yung boses ko. Noah, kung hindi ka alis, aamin ako. Napatingin siya agad at ang sabi niya, aminin mo ngayon kasi aalis ako. Huminga ako ng malalim at ang sabi ko, hindi kita hinahanap dahil bored ako. Hindi ako sumasabay gabi-gabi dahil wala lang. Ginagawa ko yun kasi nauhulog na ako sa iyo eh. Tumigil ang jeep sa spotlight pero ako parang bumangga ang puso. Matagal siyang hindi nagsalita. At ang sabi niya sa wakas, Ellie, kung mas maaga mo yan sinabi at hindi niya tinapos, mas masakit yun. At ang tanong ko, pero, at ang sagot niya, pero may isa pa akong sinubukang buuin.
bago ka dumating. Akala ko kaya ko pang ayusin. Tahimik akong tumango. Masakit pero malinaw. Pagbaba namin huminto siya. Hinawakan ng kamay ko at sa unang pagkakataon, walang pag-aalinlangan. Salamat dahil naging totoo ka. Kahit sa huli. Sabi niya. Umalis siya nang hindi lumilingon. At doon ko natutunan, hindi lahat ng pag-amin ay nagiging simula. Minsan ito yung paalam na pinakamasakit bitbitin. May mga pag-ibig na hindi agad dumarating sa tamang oras, pero kapag bumalik, dala nito ang kasiguraduhang ito na yun. Hindi dahil madali, kundi dahil pinili. Isang taon nang lumipas, hindi na ako sumasakay sa huling jeep. Nagbago na yung oras ng trabaho ko. Nagbago ang ruta, pero hindi nagbago ang tanong sa dibdib ko. Kamusta kaya siya? Isang gabi bigla akong inabutan ng ulan. Walang masakyan. Napilitan akong sumakay sa huling biyahe. Parang sinadya ng mundo. Umupo ako sa likod, mag-isa, hanggang may umupo sa tabi ko. Mismo pa rin ba tong ruta na to? Parang humintuan lahat. Noah? Halos pabulong kong sabi. At ngumiti siya ng mas buo, mas tahimik at mas sigurado. At ang sabi niya, hindi ako malis. Sinubukan ko pero hindi ko kaya eh. May iniwan akong mas mahalaga. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Ellie, noong sinabi mo na mahal mo ako, huli na. Pero nung umalis ako, doon ko na-realize. Ikaw pala yung gusto kong uwian. Sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Hindi nabitin, hindi natakot. Hindi na ako nagtanong, hindi na ako nagduda. At sa biyahe ring yun, unang beses kaming naghalikan. Tahimik, totoo. Walang saksi, kundi ang gabi. Ngayon magkasama na kaming umuuwi. Hindi na sa huling jeep, kundi sa isang buhay na sabay naming pinili. At kung may tanong man ako sa sarili ko, sulit ba ang paghihintay? Ngumiti lang ako. Dahil may mga pag-ibig na kahit ilang beses kang bumaba, babalikan ka pa rin ng tadhana. May sarili na kaming sasakyan, may aso, may tahimik na bahay. Pero minsan kapag gabi na at umuulan, nagkakatingin ng kami ni Noah at sabay naming sasabihin, naalala mo pa yung huling biyahe? Ngumingiti kami dahil alam naming doon nagsimula ang isang dakilang pag-ibig. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.